parang oven sa Pilipinas tuwing summer. Totoo, yung electric fan mo parang hairdryer na rin minsan. Kaya importante talagang maintindihan natin kung ano ang El Nino at paano tayo makakapaghanda. Magandang araw ka-climate! Welcome sa Voices on Climate, the 2026 El Nino Podcast. Ako si Precious M. Tan. At ako naman si Christian Salaga. At ako naman si Aliyah Ochoa. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isa sa mga climate phenomena na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa Pilipinas at sa buong mundo, ang El Nino. Alamin natin kung ano ito, bakit ito nangyayari, at paano tayo maapektuhan bilang Pilipino. So, simulan muna natin sa basic question. Ano nga ba ang El Nino? Ayon sa Pag-asa, ang El Nino ay isang climate phenomenon na nangyayari kapag ang temperatura ng dagat sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean ay umiinit ng higit sa normal. Kapag nangyari ito, naapektuhan ang weather patterns sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Pilipinas, madalas itong nagtudulot ng mas kaunting pag-ulan at mas matinding init ng panahon. Sa normal na kondisyon, regular ang pag-ulan at balanse ang temperatura. Pero kapag may El Nino, nagiging mas mahaba ang panahon at tag-init at mas kaunti ang ulan. Kaya naman patuloy itong minomonitor ng mga scientists at weather experts dahil maaari itong makaapekto sa kabuhayan, kalusugan at ekonomiya ng bansa. Pero sandali lang, bago natin ituloy itong topic na ito, kasi parang nakakaramdam ako ng Nang ano? ng uhaw. Ay, grabe. Kasi parang ako rin. Ano kaya masarap inumin? Ano pa ba sisi? Lalayo pa ba tayo? Asan na ba? Nandito na ang... Bagong biyak na buko, ang sarap nito. Naspruta buko, why not? Coconut. Voices on Climate. Isa sa pinaka-apektadong sektor ay ang agrikultura. Tama. Kapag kulang ang ulan, nahihirapan ang mga magsasaka sa pagtatanim ng palay, mais at iba pang crops. Dahil dito, bumababa ang ani at maaaring tumaas ang presyo ng pagkain sa merkado. Sunod naman ay ang epekto sa tubig. Kapag matagal na walang ulan, bumababa ang level ng tubig sa mga dam at reservoir. Ito ang dahilan kung bakit may mga lugar na nakakaranas ng water interruptions o kakulangan sa supply ng tubig. Hindi lang pagkain at tubig ang problema kapag may El Nino. Kapag sobrang init ng panahon, tumataas din ang posibilidad ng heat exhaustion, dehydration at heat stroke. Lalo na sa mga estudyante, outdoor workers, senior citizens at mga batang madalas maglaro sa ilalim ng araw. Bakit nga ba vulnerable ang Pilipinas sa El Nino? Una, dahil marami pa rin Pilipino ang umaasa sa agrikultura at pangingisda bilang pangunahing hanap buhay. Pangalawa, maraming lugar sa bansa ang nakadepende sa ulan bilang pagkukunan ng tubig para sa mga tahanan at sakahan. Kaya kabilang sa mga pinaka-apektadong sektor ang agriculture, fisheries, water supply at energy production. Sa mga nakaraang El Nino events, ilang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakaranas ng tagtuyot at kakulangan sa tubig. At dito natin nakikita kung gaano kahalaga ang pagiging handa ng mga komunidad bago pa man lumala ang epekto ng El Nino. Heto na nga, since masyadong mainit ngayon, parang may naisip ako May trending kasi ngayon yung mood challenge. Hay, ang init na, may patrend ka pa rin? Pero sige, gusto ko yan. Ayan di ba yung magsasabi ka ng word by moods? Oo, at ang word natin for today, grabe ang init. Ay wow, o sige, simulan mo na. Simulan natin sa supportive. Grabe ang init. Grabe, ang init. Next is disappointed. Ay, grabe ang init. Ay, grabe ang init naman. Last, angry. Grabe ang init. Ang init, sobra. Ano ba yung init-init na yan? Ba't ba kayo naiinitan? Ako kasi, kahit mainit ang panahon, hindi ko dama. Dahil dito, sa Changfan. Ha? Changfan?
Oo, siyang fan mini fan. Hindi katulad ng ibang mini fan, eto tumatagal, chargeable na, hindi madaling malubat at sulit presyo dahil mas mura kumpara sa iba at higit sa lahat, super cold. Neto, parang kayo, yung combo nyo. Voices on Climate. At syempre, mas magiging exciting at informative ang ating pag-uusapan dahil may kasama tayong dalawang special na guest. Let's welcome Charles Collie D. Dueñas together with Jaylin Gutierrez. Welcome to Voices on Climate, the 2026 El Nino podcast. Maraming salamat sa pag-imbita, Precious, Christian, and Aliyah. Hello mga ka-climate. Narito nga pala kami ni Jaden upang magdagdag ng kaalaman kung paano nga ba natin malulutasan ang El Nino 2026. Ang tanong, ano ang maaari nating gawin? So ano nga ba ang maaari natin gawin? Simple lang. Magtipid sa tubig at kuryente. Kahit maliit na hakbang, malaking tulong kapag pinagsama-sama. Gari ng pagtanim ng puno't wastong paggamit ng likas na yaman at ang pagsunod sa advisories mula sa pag-asa at ang lokal na pamahalaan. Tama. Para naman sa mga komunidad, makakatulong ang water conservation programs at paghahanda para sa mga posibleng epekto ng matinding init. Kabuuan, ang El Nino ay isang natural na climate phenomenon na maaaring makaapekto sa agrikultura, tubig, kalusugan, ekonomiya at kapaligiran. Bagamat hindi natin ito mapipigilan, maaari tayong maging handa sa pamamagitan ng tamang impormasyon at responsableng pagkilos. Tandaan, ang pagiging handa ngayon ay makakatulong upang mabawasan ang epekto nito sa hinaharap. Salamat sa pakikinig sa Voices on Climate, the 2026 El Nino Podcast. Inform, Stay prepared, At sama-sama nating pangalagaan ang ating planeta. mabuhay! Voices on Climate.